Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Essential Aqidah. Tinatalakay pa rin natin yung tungkol sa mga paglabag ng mga tao sa pagkilala sa mga pangalan at katangian ni Allah. Maraming nangyayari na paglabag. Marami. Kaya nga sa mga tauhid, mashallah, mga scholar, nang finormulate nila ang tauhid, ginawa nilang tatlo. Kasi yung tutuusin, mapapaloob na sa rububiyya ni Allah yung kanyang mga pangalan at katangian. Kasi kapangyarihan niya yung tinutukoy dito eh. Pero hiniwalay nila. Nang sa gayon ay makikilala ng mga tao mga ito at may iwasan yung mga paglabag. Alhamdulillah. Ngayon, ano ba ang tamang pag-unawa sa mga bagay na ito? Yan nga sa sumunod na tanong, Udkur madhaba ahli sunna wal jamaah fi asma'illahi wa sifatihi. Bagitin daw ano ba ang madhab, anong posisyon, ano ang paninindigan ng ahlus sunna wal jamaah sa mga pangalan at katangian ni Allah. At ito nga sa pag-unawa natin sa ahlus sunna wal jamaah, ito ni mga tao na nakakaintindi sa mga katuruan ng Islam ayon sa kung anong nababanggit sa mga batayan. Lalong-lalo na sa sunnah. Lalong-lalo na sa sunnah. At ang jamaa na tinutukoy dito, yung jamaa ng mga Muslim, pangkalahatan, na siyang tinatawag na firqatun najiyah, ang ligtas na sekta, dahil aminin man natin o hindi, magkakaroon talaga ng mga sekta sa Islam. Yung ibang mga Muslim, tinatakwil nila yung tinatanggi nila. Wala raw sekta sa Islam, isa lang daw ang Islam. Hindi, meron. Kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabi, di ba? Mahati ang mga Muslim sa 73 na mga sekta. So ngayon, para maihiwalay natin ang ating mga sarili mula sa kuffar, ano tinatawag natin sarili natin? Muslim. Ngayon, para maihiwalay natin yung mga sarili natin sa mga Shia, Sufi, tinatawag natin yung ating mga sarili ngayon bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngayon, meron na naman lumitaw na makukulit. Lumitaw naman yung mga may makabagong pananaw, lumitaw yung mga tao na maluwag sa akida. So dahil dito, tinatawag na rin natin yung ating mga sarili na Salafi, na kumakapit sa metodolohiya ng naunang henerasyon ng mga Muslim. Kumbaga itong Ahlus Sunnah wal Jamaah, hindi tayo nagtatatag ng sarili nating sekta. O hindi natin itinatakwil, kumbaga, ang mga tao. Kumbaga, naninindigan lang tayo, pinapakita lamang natin ang ating paninindigan. Kasi binibigyan nila ng masamang kahulugan ito eh. Di ba ngayon, sabi nila, di ba? Walang Sufi, walang Shia, walang Sunna. Muslim daw dapat yung tawag natin sa ating mga sarili. Maaaring magiging tama yun sa ilang pagkakataon. Pero kapag dumating yung pagkakataon na kinakailangan na ma-distinguish natin ang ating mga sarili mula sa mga ligaw na sekta, edi kailangan nating tawagin ang ating mga sarili bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah. At yun nga, yung mga madalas nagsasabi ng mga ganon, yung mga baluktot din ng akida. Mga okay lang sa kanila makipagbeso-beso sa mga Shia o sa mga Sufi. Tapos dumalo sa kanilang mga okasyon at iba't iba pang mga bagay. So itong pagtukoy natin sa ating mga sarili bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah, hindi dahil sa malupit tayo o kumbaga wala tayong malasakit sa ibang mga Muslim o inihiwalay natin yung sarili natin sa kanila sa maling paraan. Oo, inihiwalay natin yung sarili natin dahil nasa tama tayo. Nasa tama tayo, alhamdulillah. Hindi katulad nung walang paninindigan. Yung walang paninindigan, kung saan lang yun mapupunta. Ngayon tayo, madhabuhum fi dalikal imanu bi asma'illahi wa sifatihi allati wasafallahu biha nafsahu wa wasafahu biha rasuluhu wa ithbatuha ala ma yaliku bi jalali wa udmatihi ithbatan bila tamthilin wa tanzihan wa bila ta'tilin, na ang paninindigan natin, ang madhab natin sa mga paniniwala, pananampalataya sa mga pangalan ni katangian ni Allah, ang paniniwalaan lamang natin ay kung anong inilarawan ni Allah para sa kanyang sarili sa Quran. At kung anong inilarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kay Allah sa napagtibay na sunnah. At syempre ang mga ito ay mapagtitibay na mga pangalan at katangian ni Allah na karapat-dapat lamang sa kanyang karangalan at kadakilaan. Kumbaga, wala na talagang wala nang dahilan para mapagkamalian pa ng mga tao ang mga pangalan at katangian ni Allah. Quran at Sunnah at marapat lamang na naayon sa karangalan at kadakilaan ni Allah. Ngayon, kapag yung pangalan o katangian ni Allah napagtibay sa Quran at Sunnah, obviously, naayon yun sa kadakilaan ni Allah at kanyang karangalan. Kaya kapag meron tayong maririnig na anumang iniuugnay ng tao na pangalan at katangian ni Allah na sablay, piling natin hindi naayon sa pangalan at katangian ni Allah na marangal at dakila. May kita rin natin na yun ay pangunahing batayan na wala talagang dalil yun sa Quran at Sunnah. Bawa yung mga ligaw na sekta. Merong mga naniniwala sa tinatawag na wahdatul wujud. Wahdatul wujud, ibig sabihin, yung pagiging isa ng pag-iral ni Allah sa lahat ng bagay. Sinasabi nila si Allah daw ang lahat ng bagay at ang lahat ng bagay naroon si Allah. Ganun yung pangunawa nila. Ngayon, iba pa ito dun sa mga, kumbaga, tumatanggi na si Allah ay nasa langit. Ibang usapin pa yon. Ngayon, yung mga nagsasabi na si Allah daw ay nasa lahat ng bagay, wala silang batayan doon Kasi kung yung tao nag-iisip, sa kanyang natural lamang na fitra, sa kanyang lohika lamang, mapagtatanto niya na hindi pwedeng ganun na si Allah ay nasa lahat ng lugar. Kasi paano yan? Si Allah nasa maruruming lugar. Si Allah ay naroon sa lugar na sinusuway siya o ginagawa yung mga kalaswaan. Hindi pwede. Hindi yun naayon sa kanyang kadakilaan at karangalan. Kaya, imposible magiging tama yung ganoong paglalarawan kay Allah. Kaya kung nais natin talagang ilarawan si Allah, ilalarawan natin siya ayon sa Quran at Sunnah lamang na napagtibay. Na mula doon lamang natin makukuha yung mga pangalan at katangian ni Allah na naayon sa kanyang kadakilaan at naayon sa kanyang karangalan. Sa kuffar, mas maraming halimbawa. Kanina nagpapakilalang Muslim pa yun pero sa kuffar, di ba? Paano ba nila inilalarawan si Allah? Sa mga Katoliko pa lang, di ba? Nilalarawan siya na mayroong 3 persona, Diyos Anak, Diyos Ama at Espiritu Santo, na pwede siya magkakatawang tao. At si Allah, umiiral daw mag-isa, pero iiral din siya sa 3 persona. Kumbaga, hindi nga nila may paliwanag ng maayos yun Hindi nila may paliwanag ng maayos. Marami na nagtangka na ipaliwanag ito. Inahalin tulad nila sa itlog, inahalin tulad nila sa sa kape, 3-in-1. Pero walang kasi inimbento lang nila talaga. Yung itlog daw, si itlog, di ba may balat ng itlog, may puti ng itlog, tsaka may egg yolk. Bakit ganun? Bakit ganun nila pinaliliwanag ang Panginoon? Bakit hindi ito gawin sa yung malinaw at napagtibay na pagpapaliwanag mula sa kanilang mga batayan, di ba? Kaya nga ngayon, malaking tanong nga yun palagi. Nasaan ba talaga sa Biblia na ang Panginoon ay mayroong 3 persona? Wala talaga. Wala. Kahit yung huling bersikulo dun sa Mateo, yung humayo kayo at mangaral sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Tinanggal na nga yun sa ibang version ng Biblia, yung mga revision ng Biblia. Tinanggal na yun lahat. Tinanggal. Kasi napagtibay nila, hindi yun nabibilang sa Biblia. Pero ganoon pa man, naniniwala pa rin ang marami sa mga Kristiyano sa Trinity. Okay, yung, di ba, si Allah tatawagin nila sa iba't ibang pangalan. Kasama na yung Diyos Ama. O kaya tatawagin nila pag dinadasalan nila si Jesus, iniisip nila, ang dinadasalan na rin nila si Allah. Kaya yung ibang tawag nila kay Jesus, si Bro,
bro ganun, bro ganyan. So, wala nang mga katinuan. At syempre, wala ring pagpapahayag ng pagpaparangal at pagdakila kay Allah. So ganito tayo. At pinaniniwalaan natin ang mga ito nang walang tamthil. Hindi natin inahalin tulad si Allah sa kanyang mga nilikha. Yung tanzih na tinutukoy dito, kumbaga yung pag-aalis. Yung pag-aalis, kumbaga pag-aalis na, kumbaga itatakwil talaga natin na wala siyang ganoon na katangian. At yung ta'til, kumbaga ta'til kasi kinakancel yung kanyang pangalan o katangian. Pero sa binabanggit ng ibang mga scholar, nang walang tamthil, walang takyif, walang tahrif, at saka walang ta'til. So walang paghahalin tulad, yung takyif, walang paglalarawan. Yung tahrif, pagbabago ng kahulugan, at yung ta'til, pag-aalis ng kahulugan. Walang ganun sa atin. Malinaw ang sinabi ni Allah, laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir. Si Allah, wala siyang katulad na anumang bagay. Anuman. Sinasabi pa nga ng mga scholar, si Allah wala siyang katulad na anumang bagay. Umiiral man o hindi umiiral. Wala siyang katulad na anuman. Wala talaga. Kasi kung hindi umiiral, yahalin tulad kay Allah, hindi wala talaga yun. Kung hindi talaga nga umiiral. Ganon ka tindi ang paninindigan ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaya nga yung mga tao na kumbaga naglalarawan kay Allah ng kung ano-anong mga paglalarawan, di ba? Nahuhulog sila sa tamthil. So walang ganon. Tapos yung takif, inilalarawan si Allah sa kaparaanan na hindi naman inilarawan niya. So nagkakamali din sila. Diba, tinatakif nila kung paano si Allah lumuklok sa trono. Na dahil doon, nakakagawa sila ng ta'til. Yung iba, tinatangginan nila na si Allah lumuklok sa trono. Binibigyan nila na ibang kahulugan. At yung nga, sa tahrif na tinatawag. Kaya, napakalinaw ng paninindigan ng Ahlus Sunnah wal Jamaah sa bagay na ito. Alhamdulillah. So ngayon, ano ba yung mga halimbawa ng tinutukoy na Asma'ul Husna? Ma mithalu al-Asma'ul Husna. Ano mga halimbawa ng mabubuting mga pangalan ni Allah? So dito nababanggit Ar-Rahmanur Rahim, As-Sami'ul Basir, Al-Azizul Hakim, Al-Halimul Azim, Al-Aliyul Kabir, Al-Hayyul Qayyum. Sa Quran, madalas nababanggit yung mga pangalan katangian ni Allah, dalawahan. Pansin nyo, dalawahan. So dito, Ar-Rahman at Ar-Rahim, ang maawain at ang mahabagin na parehong nanggaling sa salitang rahmah, sa katangian ni Allah na rahmah. Nang Rahman, pagiging Rahman ni Allah ayon sa tafsir, ito yung pagiging maawain ni Allah sa pangkalahatan para sa kanyang mga nilikha dito sa mundo. Musliman o hindi Muslim. Pero kanyang pagiging Rahim, espesyal lamang para sa mga mananampalataya doon sa kabilang buhay. Sami'ul Basir, si Allah madalas nababanggit niya ito magkasama, ang nakaririnig at ang nakakakita. Pero syempre alam natin, ang pandinig at paningin ni Allah hindi katulad ng pandinig at paningin ng tao. Pero pinagsama ni Allah ang dalawang bagay na ito para lang maipaunawa sa tao na kung yung tao nakababatid siya sa mga bagay-bagay sa pamagitan ng kanyang pandinig at paningin, nababatid din ito ni Allah sa kanyang pandinig at paningin na hindi katulad ng pandinig at paningin ng tao. Mas matindi. Mas matindi. May mga hikmay kung bakit madalas dalawang binabanggit sa mga pangalan ni Allah sa Quran. Al-Azizul Hakim. Itong Al-Azizul Hakim, kaya magkasamang binanggit ito. Si Allah makapangyarihan. Oo. Pero ang kanyang kapangyarihan, hindi katulad ng kapangyarihan ng tao na nagdudulot sa tao na mang-api. Pero si Allah, pinagsama niya Al-Aziz at Al-Hakim, siya ay makapangyarihan, oo. Siya ang makapangyarihan, oo. Pero siya ay makatarungan. Hakim. Al-Halimul Azim. Ganun din halim sa kahulugan na
Yung halim kasi matiisin. Si Allah hindi siya agad-agad nagpaparusa. Pero hindi siya ganon dahil mahina siya. Adim siya. Adim sa kahulugan na dakila, na makapangyarihan pa rin. Pero siya ay halim. Siya ay nagpapahintulot na mangyari yung mga bagay-bagay para lang subukan yung mga tao, hindi dahil sa mahina siya. Kasi minsan yung tao, hayaan niya lang na mangyari yung isang bagay, di ba? Kasi wala siyang kakayanan na baguhin yun. Pero si Allah, hinahayaan niya kasi kontrolado niya naman lahat. Planado ni Allah ang lahat. Ito, Al-Aliyul Kabir. Pareho itong tumutukoy sa pagiging dakila ni Allah. Si Allah yung kataas-taasan, Al-Ali, at si Allah yung Kabir, pinakamalaki, pinakadakila. Kumbaga nagpapakita lamang sa kadakilaan, kapangyarihan, lakas ni Allah na hindi mapapantayan ni naman. Hindi mapapantayan ni naman. Di ba doon pa lang sa hadith tungkol sa arsh ni Allah, di ba? Na ang universe daw, kung ihahambing sa kursi ni Allah, di ba parang singsing sa disyerto. Napakalit ng singsing. At ang arsh naman, kung ihahambing, yung kursi ihahambing sa arsh, ganun din. Paano pa kaya si Allah? Paano pa kaya si Allah? Siyempre siya yung Al-Hayy at ang Al-Qayyum. Ang buhay at ang Al-Qayyum. Buhay na hindi namamatay, yun si Allah na tinutukoy dito sa Al-Hayy. At Al-Qayyum, na ibig sabihin, siya yung tagapagtaguyod ng buhay ng iba. So hindi lang siya nabubuhay para sa kanyang sarili, kundi sa kanyang pagiging Al-Hayy, nabubuhay ang lahat sa pamagitan ni Allah. Nabubuhay ang lahat sa pamagitan ni Allah. Alhamdulillah. Siya ngayong Al-Hayy na hindi namamatay at ang Qayyum na walang sino mang iiral o mabubuhay liban na lamang sa pamamagitan ni Allah. Liban na lang sa pamamagitan ni Allah. So meron ng hadith, iniulat ito ni Abu Hurairah radiyallahu anhu, inna lillahi tis'ata wa tis'ina asman. Tunay na si Allah ay mayroong 99 na pangalan. Man ahsaha dakhalal jannah. Sino man daw ang ahsaha dakhalal jannah, papasok sa paraiso. Ngayon yung ahsaha dito, mayroong iba't ibang kahulugan. Sasabi doon sa sunod na tanong, mama na ahsaha o ihsaiha. Anong kahulugan ng ahsaha dito? So, kung ahsaha, maring maintindihan natin yung pagbibilang. Pagbibilang. Na may aya sa Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kung bibilangin man ninyo mga biyaya ni Allah, hindi ninyo ito mabibilang. So yung ihsa dito may kinalaman din doon. Wa hal hiya munhasiratun fi hadal adad ma'a dhikrud dalil. So ano ba tinutukoy dito na ihsa? Tinutukoy ba dito bibilangin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99? O yung mga pangalan ba ni Allah ay ito lang talaga 99? At ano ang mga dalil dito? So yung ihsa na tinutukoy ay nasa tatlong antas. Tatlong antas yung tinukoy dito. Una, ihsa'u al-fadiha wa adadiha. Ihsa, ibig sabihin yung mabibilang ng tao na makakabisado niya. Makakabisado niya ang mga ito at ang bilang ng mga ito, yung 99. Yung 99 na yon. Pangalawa, fahmu ma'aniha wa madluluha. Ang pag-unawa sa kahulugan ng mga pangalan ni Allah at anong tinutukoy sa mga ito. Kasama yung mga sifa na may kinalaman sa pangalan na yon. Diba? Lahat ng pangalan ni Allah merong sifa na kaugnay, pero hindi lahat ng sifa ni Allah merong pangalan na kaugnay.
Ba yung Ar-Rahman at Ar-Rahim, isang sifa lang yun, yung Ar-Rahma. Pero yung Gadab, nakatangian ni Allah, walang pangalan si Allah na may kinalaman sa Gadab. Yung Al-Gadib, walang ganung pangalan si Allah. At pangatlo, du'aullahi biha, du'aun ibada. Ang pagdudua kay Allah sa pamagitan ng mga pangalan na ito sa dua ibada, na dua na pagsamba, watina, wa dua mas'ala, wa talab. Ito daw yung paggamit sa mga pangalan na ito ni Allah sa ating mga dua ibada. Ano ba yung mga dua ibada? Ito yung mga sala, fasting, zakah. Again din sa pagpuri sa Kanya at dua mas'ala. Ito na yung mga dua ng paghiling kay Allah. So tatlo ito. So yung makabisado ito ng tao, literally 99, ang maunawaan ito ng tao, yun ang mas mataas na antas. Kabisado mo, pero hindi mo na yung unawaan, minsan walang saysay yun eh. Pero yung makabisado mo at maunawaan mo, yun ang mas mahalaga. At pinakamahalaga, kabisado mo, naunawaan mo at ginagamit mo. Nagdudua ka kay Allah sa pamagitan ng mga pangalan na ito. Ngayon, 99 lang ba talaga ang pangalan ni Allah? So sabi, wahiya gaira munhasira fi hadal adad. Hindi ito nalilimitahan sa ganitong bilang lang. Marami pang ibang pangalan si Allah. Al-adadu fi hadal adad bidalili qawlihi. So yung dalil, yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as'alukallahum bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Sabi sa hadith, humihiling ako sa iyo o Allah sa pamagitan ng lahat ng iyong pangalan na ipinangalan mo sa iyong sarili o ipinahayag mo sa iyong aklat o itinuro mo sa sino man sa iyong mga nilikha o anumang kaalaman tungkol sa nalilingid na dinulot mo na maarok ninuman. Na dinulot niya kumbaga na malaman ninuman. Kasi ibig sabihin dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maaaring mayroong pangalan si Allah na hindi niya alam. Pero magkagayon pa man, nagdudua ako, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit hindi ko alam ibang pangalan mo, nagdudua ako sa iyo sa pamamagitan ng mga pangalan na yon. Kung ibig sabihin, marami pang ibang mga pangalan si Allah bukod dun sa 99. Faja'ala asma'ahu talatatu aksam. So dito sa hadith na ito, so meron daw tatlong uri yung mga pangalan ni Allah. Kismun sama bihi nafsahu fa'adharahu liman sya'a min khalqihi. Mga pangalan ni Allah na ipinangalan niya sa kanyang sarili. Na nababanggit sa Quran lalo na. Pinangalan niya sa kanyang sarili at ginawa niyang hayag sa mga tao para sa sino man sa kanyang mga nilikha. Ibig sabihin malalaman ito ng mga tao. At sino man sa kanyang mga nilikha. Wa kismun anzala bihi kitabahu wa ta'arrafa bihi ila ibadihi. Yung uri na mga pangalan ni Allah na exclusively nababanggit sa Quran. Yung kanina malawakan na nalalaman ng mga tao. Generally nalalaman ng mga tao. Pangalan na Allah. Alam ng mga tao. Allah. Kahit ngayon Quraysh, di ba alam nila. Ngayon ito naman exclusively sa Quran nababanggit na ipinakilala ni Allah ang kanyang sarili sa mga tao sa pamagitan nito. Wa kismun ista'thara bihi fi ilmi ghaibihi falam yattali alayhi ahadan min khalqihi. At pangatlo, yung mga pangalan ni Allah na kumbaga al-ghaib na nalilingid at hindi niya ipinahayag sa mga tao, maaaring ipinahayag niya yung ilan sa mga tao. So ito yung tatlong uri ng mga pangalan ni Allah. Alhamdulillah na
nababanggit dito sa hadith na ito. So ganito natin inuunawa ang mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala na may kinalaman sa mga ito, alhamdulillah. At actually, yung kanina, di ba, kung paano natin inuunawa yung mga pangalan at katangian ni Allah. Yun nga, kung meron mang pangalan si Allah na Al-Ghaib, hindi natin alam. Ganun pa rin, applicable pa rin yun. Kasi halimbawa, sasabihin ng tao, may isip niya, siguro isa sa mga pangalan ni Allah, ganito, ganyan. Hindi mo pwedeng iisipin na may pangalan si Allah na ganun. Kung yung pangalan na yun ay lumalabag sa kanyang kadakilaan at kanyang karangalan, alhamdulillah. Pero syempre, mas mainam na, kumbaga, kasi minsan yung tao, nagmumuni-muni siya sa mga bagay-bagay. Tapos may isip niya yung mga katangian ni Allah. At ang mga katangian ni Allah, hindi pwede nating isasangkot kay Allah ng mga katangian na hindi napagtibay sa Quran at Sunnah ayon sa pag-unawa ng naunang henerasyon ng mga Muslim. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.